Magandang umaga mga kabahagi. Welcome po dito sa ating programang Pamumuno 2025 at samahan niyo po kami. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minyon, kasama syempre ating kabahaging si Ben Tata Paipon po. Yes. Kabahagi po ninyo para sa ating Pamumuno 2025. Ito po ang ating makakatalamitam ngayong araw na ito ay isang community organizer. Isa po siyang retired military officer. At, tubong, Butuan City, ayan. Pero siya po ay nakatira ngayon dyan sa may Rizal. A graduate of the Philippine Military Academy, PM Mayor pala to. Class 1983. At doon po siya nakakuha ng kanyang degree of military science. Former chairperson po ng National Commission on Indigenous People or NCIP. Nagsilbi as Assistant General Manager for Security and Emergency Services of the Manila International Airport Authority or MIAA. Bukod dyan, mga kabahagi, siya rin po ay nagsilbi sa iba't ibang intelligence roles within the Armed Forces of the Philippines, including Chief for Operations of the Intelligence Service of the AFP. Sa ilalim po yan noong panunungkulan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At from then, naging presidential advisor siya on the indigenous people's concerns during the Duterte administration. And now, teka muna, bago ko sabihin yung kanyang tatakbuhin, isa na po siya, aside from all of those things, recipient po siya, ng isang natatanging award ito, sa Mindanao, Man of Outstanding Achievements in the Field of Public Service and Leadership Award. This was, this year, 2025. Ayan. So, ang tinutukoy po natin, ang nasa likod po ng napakaraming achievements na ito ay, tumatakbo pong senador, si Sir Allen Capuyan or Gerald Capuyan, tama ba? Magandang araw po. Welcome. Good morning. Ano ba? General ba? Allen na lang. Okay. All right, Allen. Good morning, sir, and welcome to the program. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning sa Radyo Pilipino at sa ating Pamumuno 2025. Ako ay si Allen Capuyan. May lahing manubo sa Agusan at lahing Cordillera na higaon Kankanay sa Cordillera. Tumatakbo bilang Senador number 15. Salamat po. Okay. Ang ayan. ganda ng resume ni Allen, Mr. Capuyan. Senador Allen. Sir, kamusta po maganda ang po ang kanyang resume because it involves about security matters. At ito po ang pinakamahalaga sa ating bansa po ngayon. Sala-salabat na po ang mga controversial issues that makes the Philippines damp na talagang pabagsak. Pabagsak na ba talaga? Ano po bang monitoring ng AFP and Mr. Capuyan? Capuyan. Ano po bang monitoring po ninyo dito? Ako, on a personal level, I was thinking na nasa intensive care unit na ang Pilipinas. ICU? Really? Pero ngayon, nasa operating room na tayo. Hala? Emergency table na? Yes. Ibig sabihin, every moves must be very clear to preserve our nation. Ibig sabihin, a lot of people now are being critical. Dumami ang aktivista at mga lumalaban sa gobyerno. Ang pwede ko na lang na iniwan na salita ay, pwede natin magsalita kung anumang bagay except to destroy our institution. Okay. Dapat kumilos tayo para magkaroon ng kaunawaan lahat. But up only to the point that we will not destroy the state institution. Ano po ang nakikita po ninyo mga paraan para ma-destabilize, masira po ang ating bansa ng kung sino man pong grupo na yan? Can you tell us which group is this? Unang-una, I had to take off na pinag-usapan na lahat na bagay except ang problema ng bayan. Okay. Napaka-init na mga political issues, bangayan. I even had a chance to talk to the former president, I think more than a month ago, and I told him, Sir, ang problema ng bayan ngayon is already beyond the problem of politics. It's not only about administration and opposition. The real problem now is ang problema ng taong bayan. Kailangan
muli ibalik tayo lahat doon, mag-focus. Kasi sa akin, ang consolidation of power is supposedly done only during campaign at has to end up on election day. When you are when you are appointed or elected, the people affirm it through an election. Yes. Dapat ang ginawa after election, which is after June 2022 hanggang before the campaign, the politicians on both sides must unite to serve the people. Opo. Ang nangyari, right after election, nagsimula na yung kiskisan. So nagkaroon ng groupings. Ang taong bayan nagkahati-hati. So ang pati. And one of the things I'd like to remind the people is, nandyan pa yung mukha ng Communist Party of the Philippines. Ang Communist Party of the Philippines, the CPP and PNDF, which we called communist terrorist groups, are still here to seize political power. And the seizure of political power is through the National Democratic Revolution and the Protected People's War. And the ingredients na pinakapaborito nila, which we call their objective condition and the subjective force, the objective condition is there is political crisis. And economic crisis. That is the objective condition. If political crisis and economic crisis is clear, they may not be able to seize, but they will be able to bounce back and recover again what they have lost during the time of National Task Force LCAC. The subjective force of the revolution are the different sectors of our society. Katutubo, manggagawa, mga estudyante, kabataan, informal settlers, mangingisda, lahat yan. Apektado sila. Apektado lahat yan. Sektor. Lalong lalakas ang organization. Kasi nagbabangayan na tayo ngayon. Nobody gained from this. The current political crisis and economic crisis, nobody will win. Everybody will lose, especially the people. So, ang sa akin, sa ganang akin is, sa panahon ng eleksyon ito, kaya ako'y tumakbo, on the last minute, principally, is to have a platform na ang taong bayan, mamayang Pilipino, and even the politicians, has to realize that we cannot continue what we're doing now and we destroy our nation and it's hard to bounce back. Madaling magpabagsak, ang hirap bumalik. Nakakabangon na tayo in so many areas. War on drugs, security and others. It may not be perfect. Pero kung gamitin mo yun na instrumento para sa pagkati-hati, wala mangyari sa bayan. Leaders are supposed to inspire the people. Leaders are supposed to unite the Filipino people. And sometimes, leaders have to step down if they cannot unite the people. Because we are supposed to inspire the people. May mga paraan na ginagawa po ng kung sino man po ang nagde-destabilize po ngayon. There is a move by OFWs kuno. Kuno. Hindi ko alam kung sino po ang nag-i-initiate. Sino ba itong nasa likod ng mga OFWs kung sino ang nasa likod dito. Zero remittance ng OFWs. That's one. Number two, meron pong sinabi po ang ating alkalde ng Baguio City. That's another part, indigenous people yung area na yan, Mr. Allen. No? Ano po masasabi po ninyo dito? First, the zero remittance. Kanino po idea ito? Sino ba And then itong sinasabi ni Mr. Magalong na yung budget po natin ay ginamit na po dito sa election and so on and so forth. Ano po ito? Doon sa una, yung zero remittance, sa totoo lang nabigla ako. Because I've been studying the Communist Party in all my military career. And even now as retired. Yung zero remittance is one of the what you call radicalization undertakings of the Communist Party dito sa abroad, lalo na sa mga migrante. Pagalitin ang mga kapatid natin sa abroad na nag-aabuso na ang isang gobyerno. Not only during this time, even before, it is a direction. But suddenly, nabigla ako dahil may ganong mukha. Naintindihan ko ang damdamin ng taong bayan sa abroad na naniniwala sa dating presidente. Kasama ako doon. Pero nabigla ako na umabot sa point na there is such thing as zero remittance na isang linggo. But do you think this is the work of the left or is it the work of Duterte supporters? Theoretically speaking, it could come up to other people also. But it can also come up from the left. Okay. But I'm not saying na they are conniving. Oh. Pero the idea... Duterte Group and the Communist Party. Because the former president was very strong in putting an end to the communist problem. Yes. Pero yung zero remittance is not really healthy. Ito sir, ano ba ang pinaka mas matinding impact nito? Ha? Kung lahat talaga ng mga OFWs ay
Hindi magre-remit. Correct. Actually, Oo. kahit sabihin mo lang 50% o 25%, Ang laki na nun. may impact yan. Kasi nakasanayan na ng gobyerno, ang ating mga iba-ibang ahensya ng gobyerno, na may pagpipigil na tuloy-tuloy lang. Yes po. Kahit yung mga mall, nakahanda yan sa mga pagtitinda dahil marami tayong OFW nationwide, kaya nga nag-usbungan yung mga malls at iba pa. Yung little cost lang nito, of course, sinasabi lang na 1 week. Pero hindi natin alam anong kasunod niyan. So, it is quite worrisome. Ako mismo ngayon magsalita. It can prolong? It can prolong pa? Not really, but meron kang gagawin na isang bagay, kahit isang araw lang yan, may impact yan siya. Ano pa ang susunod na impact? Ano pa ang susunod? Ang labas yan, sasagutin din yan ng gobyerno. Natural. So, walang katapusang bangayan ang mangyayari. At ang ating bansa ay nag-iisa lamang. Nag-iisa ang ating flag, nag-iisa ating constitution, nag-iisa ang damdamin ng taong bayan. This is social justice. Yes. Yun ang pinaka-central program na nasa konstitusyon. So, mahirap man gawin, pero it's time to unite for the sake of our country. Naniniwala po ba kayo sa sinabi o remarks ni Presidential Legal Advisor Johnny Enrile na kapag itinuloy ng mga OFWs ang kanilang pakay o balakin na hindi na po magre-remit, posibilidad na ang ating gobyerno ay gumanti at tanggalin po ang mga taxes na hindi na po sinisingil. Yung sa mga tax relief meron sa pong mga OFWs. free taxes paglabas ng bansa. Meron Yun nga, sir, ang sinasabi ko. So, naniniwala po kayo doon na pwedeng gawin ng ating gobyerno? Government has all the powers to do something. Yes. Marami nang ginagawa ngayon. Pero ang issue dyan is, ano ang epekto niyan sa pangkalahatan? Hindi naman ito nakukuha sa walang katapusang sagutan. Hindi ko sinasabi na gusto ng parehong grupo yon. Pero when the government has already faced the wall and the enemy of the state or opposition also face the wall, both sides has no choice but to react and respond. Break the wall. Yeah, but there's one thing we don't realize. May third party rito. Andyan ang Communist Party of the Philippines. Do not underestimate the handiworks of the left. They are in everywhere and anywhere except what we do not know. Pero akala ko po, Mr. Kapuyan, sir, ang left force dito po sa ating bansa talagang humina na because of the NTF-ELCAC. Yeah. Totoo yan. Oo. As Marami the nang former executive director of the NTF-ELCAC. You were, di ba? For almost 4 to 5 years, we have achieved the tactical victory a year or 2 years ago. Okay. But what we need to achieve is the strategic victory to complete the end of the problem. Kaya aware naman ang previous administration and even the present administration that to end the insurgency problem, there must be a closure. And the closure is through a peace negotiation para magkaroon ng political settlement. Ang problema, they were insincere during the last 30 years. So, we closed the peace talks. But we offer conditions. We put conditions. Sa ngayon, they're opening the peace talks. But the conditions are, for me, are still questionable. Kasi kung sabihin mo na gusto na ng kaliwa na bumalik sa mainstream, but what are they doing? What happened then when the term of the former president ends? There is one thing that we still have to do. Ay sulbahin yung problema ng legal organizations na nasa mga kanayunan, nasa urban centers. Kailangan magkaroon ng closure yan. Kailangan maayos yan. But to be frank about it, nagkaroon ng tactical alliance ang kaliwa sa ibang membro ng Kongreso. Teka muna. Parang napasok na ang Kongreso natin. Ano? Mr. Kapuyan, sandali lang. Okay. Maganda. I-hold natin yan, ha? Maganda. I-hold natin yan. Babalikan natin yan. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, muli po tayo nagbabalik dito sa ating programang Pamumuno 2025. Again, dun sa mga viewers po natin, at sa mga late tuners din, pwede po kayong sumama sa aming talakayan sa pamamagitan ng paghahatid ng inyong pong mga komento, dito sa ating Facebook, especially those who are watching via Facebook and YouTube. Malugod po namin tatanggapin yan, especially po yung mga katanungan nyo sa ating guest for today, Mr. Alan Kapuyan, who's running for Senator this coming elections. Okay? So,
Balikan natin. Sabi nga, exciting kasi meron binabanggit na rito, no? Maganda na ito kasi papunta na tayo dun sa area where we can see a reason na maayos pa rin itong gusot na ito. Ayun, oo nga. So this is where we stopped kanina ho. So, Mr. Kapuyan, you are now running for senator. And you know the problems before. And even today, lalong lumalakas ang problema po natin. Politically, that is the cause. Sabi nga po nila, hindi nagkakaintindihan ng mga namumuno. Ayan, oo. What do you see now? Ano po yung nakikita ninyo? Kailangan may pag-aayos tayo sa ating batas. Batas. Unang-una, kailangan natin ng legislation na yung three branches of government ay magkaroon siya ng tunay na interoperability at saka synergy. Kailangan pa po ba yan? Yes, kasi may separations of powers. Yes. Hindi tayo na Pero gano'n naman kanya-kanyang talaga. mandato. Tama Oo. yun. Pero hindi man pwedeng dahil may mandato ka, wala kayong pinag-agrihan na pangitain, pangarap sa bayan. Sa ngayon, meron tayong tinatawag na Ambition 2040. This is a 25 years plan way back the time of Aquino. Ito ay isang pangitain at pangarap na lahat na ahensya ng gobyerno ay kumilos, i-fulfill yung mandato sa Constitution para maayos ang ating pangarap. It's a long discussion, but it is the only vision available for us, for our country. It's up to 2040. Kung ayaw ng namumuno, pwedeng baguhin. But we must have a vision, just like Singapore and other countries. Now, we have a national security policy, national security, and the national security strategy, NSS. Siya ang magbibigay mukha at kaayusan na ang problema natin sa international relations ay maayos, problema sa cybercrime ay maayos, terrorism maayos, ang ating sovereignty ay maayos. Ibig sabihin, mukha ng kapayapaan. Dalawang pangitain. Itong dalawa na to ay dapat maging giya ng executive branch, legislative branch, saka ng judiciary. Ibig sabihin, ang gagawin dapat ng batas ng legislative ay angkop na maabot natin ang pangarap. Kasi kung ang bayan ay walang pangarap, ano tayo rito? Nagbahay-bahayan? Ang executive branch ay kumikilos ayon sa batas. So, ang kanyang paglalarga ay yung pagsasa batas ng mga pangarap at pangitain na yan na kakaayos sa bayan at based sa social justice sa Constitution. Yan ang trabahuin ng Kongreso. I-implement ng executive branch. At ang judiciary ay titingnan ito na sino ang sumusunod at akma ang mga ginagawa. Kaya nga, meron din tayong sinasabi na those who have less in life should have more in the law. So, dapat malalim ang action na gagawin dito ng judiciary dahil sa dami ng kulungan pinasukan ko, lahat na nakukulong ay mahirap lamang. Ngayon, kung hindi ito gagawin, walang teamwork, walang team play, iba ang agenda ng isa is to preserve power. Agenda ng isa is to consolidate power. Ang agenda ng isa is to remain in position. Saan doon ang taong bayan? So, kailangan, chinek ko yan. Pero, Mr. Kapuyan, sir, at tinitignan ko mabuti how can we legislate something for the judiciary, something for the executive branch. Mag-usap sila. Hindi man to outright na nandyan yung batas. Apo. Kailan dito, kaya meron tayong tinatawag na pagmi-meeting ng LILAC o yung usapang ekonomiya. Nag-uusap din ang executive at saka legislative. Oo. Meron yan. Pero Legislative, Executive Council, oo. Ang framework ko ngayon is yung kabuuan. Yung 5 years experience ko sa INTEP-ILCAC, kaya napakabilis. Kasi ang nakikita doon is nagkaroon ng template talaga yung buong executive branch. Talagang wala na yung angas ng bawat secretary. Mabilis ang communication. Walang red tapes. Mabilis ang aksyon. Nakasundo mula sa taas hanggang sa baba. That can only happen, sir, if the form of government is one. Tama. One and sincere. Diba? No. That's the ideal. Yeah, martial law. This is what you're talking about. Oh. But we don't have to go into that. Kailangan dito napapasok ang tunay na puso ng bawat Pilipino na mamahal sa bayan. Sincere dapat talaga. Because there will be more that I'm going to discuss. Kasi anong gusto natin? Masira ang bansa natin? Wala tayong babalikan? Buti yung mayayaman, nakahanda nang umalis dahil may mga bahay na sa abroad. Ang mga politiko ngayon, karamihan ang binibili, gold na. Maraming politiko ngayon na bumibili ng gold. Mga governors, marami akong kilala na bumibili ng gold. Bakit bumibili ka na ng gold? Ba't bumibili ka ng dollars? Ang kwento nga is,
Mga politiko pa mismo nagsabi na wala nang pag-asa ang bayan natin. Naku. And that is unexpected and unbecoming because they're supposed to be the one fixing our government. That's correct. Oo. But why most of them are still running? To collect resources. I see. For the Hindi, great escape. hindi pa sila kontento. Kaya nga, parang Ulitin ko kulang lang pa. hindi ko ho nila Kulang lahat. pa. Ah. Pero that is the environment. Okay. Okay. Alright. Eto naman, Now, tunong... yes, go ahead po. Dagdagan ko lang. So, of course, nandun yung preparation. Kailangan umupo ang 3 branches, yung leadership. Pag-usapan ang problema ng bayan. Huwag pag-usapan how to preserve yourself in power. Huwag pag-usapan how to perpetuate in power. Huwag pag-usapan how I will continue the position. But pag-usapan ang problema ng bayan. Kasi we keep on saying unity. The one that will unite us is the interest of the Filipino people. By chance lang tayong umupo sa position kasi nag-promise tayo na maglingkod. Pero kung once we are there, then you have, instead of the people's agenda, political agenda na yung unahin mo, bagsak ang bayan. Wala na. Oo. Mapag-iiwanan talaga tayo. No? Okay. So, ito tanong ko lang, since isa rin sa mga malaking isyong pinag-uusapan is yung ating security. Diba? Ano po ang inyong pananaw dito naman sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea? At ano yung mga posibleng dapat na hakbang natin? Or sa tingin niyo po ba, tama po ba itong pagiging madiplomasya pa tayo? Para... Inuupakan na tayo ng China. Lalo na, recently, meron na naman tayo, binuli na naman tayo. 'Di ba? Ano po sa tingin niyo ang maganda talagang Mr. approach Kapuyan, sir. To finish this? Let's go back to history. Kung yung narrative ba na nabasa natin ngayon, yun ba ang tunay na narrative sa issue? Way back sa time na yung Kalayaan Group of Islands ay ating kiniklaim sa panahon ng former President Marcos Sr. Ano ba ang comment ng US sa UN at saka 50 plus na nation? They're against it. They're against it. There's a reason for that. Pag pinag-usapan ng South China Sea o tinawag natin na West Philippine Sea, hindi lang naman tayo ang claimant, marami pang bansa. Pero bakit yung ibang bansa hindi ginira? May nagyera pero nagkaayusan. May claim dyan ang Taiwan, Vietnam, Malaysia, Indonesia. But they use the art of diplomacy to achieve something out of it. Now, wala ako sa military ngayon, wala ako sa Office of the President, pero I was there nung meron tayong West Philippine Sea Task Force kasi katabi ang opisina nila sa opisina namin. So, every week yan nag-uusap. Ang biggest challenge ngayon is may issue dyan sa tamang proseso paano tayo nag-apply. For example, itong panalo natin. Hindi naman wala namang mechanism how to enforce it. So, doon pa lang nakahang tayo. Meron tayong sovereign rights. Meron tayong economic zone na pinag-usapan. Maraming pinag-usapan. Ang tanong, yung ibang mistake dyan, sila ba walang personal interest? Baka yung isang nagsasalita dyan ay meron pala silang malaking kumpanya para sa exploration dyan. So, ang daming players at ang dami ring perspective na sige, gamitin natin ito na issue para sirain natin ang isang political force. In the course of that, mag-shift na tayo sa external threat. Ang nangyari, napabayaan ang internal threat. Ibig sabihin, one mistake lead to another mistake, lead to another mistake. Ang sinasabi ko lang dito is, kaya nga mayroong National Security Council, andun dapat ang mga former presidents. Pero sinira na yun, wala na yung mga former presidents. Wala na rin yung vice president. So, parang kinahon mo na at ang nilagay mo pa doon ay mga opposition. May opposition, pero ang former president na nagde-decide ng foreign policy, the only authority to decide foreign policy are the president. No more, none less. So we have previous president. Bakit itinabi sila? So nakahon tayo sa isang situation. Ngayon, for example, gera tayo. Manalo ba tayo sa gera? Hindi. Madaan ba yan sa yabang dahil binubuli tayo? Kaya Bakit? ba natin kung sakali? Ano sa tingin nyo? Tapos tayo. Baka sa loob ng paputukin natin 400 na missiles na binili natin ng bilyones na pera. Typhoon missiles. After that, wala Pag pumutok siya, bibili ka ulit ng bago. Yes. Pagputok ng 400, ang pabalik ay 40,000 missiles. Naku po. Meron ba tayong aid ka sa mga nag-i-invite ng tropa? Ang sinasabi ko lang dito is we have to widen our horizon. Kasi marami na tayong problema. Domestic at saka international. Problema ng taong bayan. Nandyan na yung gutom, kahirapan at lahat-lahat na.
Tapos pasukan pa natin ang isang problema. Hindi ko sinasabi na huwag nating harapin ang problema na yan. Maraming paraan. Pero ang tanong, bakit mas pinili natin itong isa? To stand our ground. So, negosyo rin yan. Yung iba dyan na nakapalibot, maganda tumigera para kumikita tayo. So, ang daming bit-bit dito na problema. Okay. Sa pagpapatuloy po ng ating Pamumuno 2025 with our special guest for today, running for senator si Mr. Allen Capuyan, tututukan po natin mamaya yung mga areas where we can really move to achieve what he thinks is achievable at the moment. Yes. Ito ang titignan po natin mamaya sa pagbabalik ng ating Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Kung titignan po natin ngayon, Mr. Capuyan, ang lagay ng ating bansa, meron tayong mga estudyante dito, mga Gen Z, kabataan, millennials, Next generation. Gen Z yes. generation. Natanong po ni Mr. Capuyan yung isang estudyante natin. Anong tingin mo sa lagay ng ating bansa ngayon? Oo Ang gulo, sir. Ang gulo, sir. Naguluhan siya. And probably that is the mindset of the kabataan today. And if that is the mindset now at talagang ito na patutunguhan ng ating bansa, napakalunos naman po ang magiging sasapitin po ng next generation. Mr. Capuyan, sir, with all these problems that confront our country today, may nabanggit na po ninyo kanina na pumalik tayo dun sa pagsasabatas ng mga alituntunin para magkaisa po ang ehekutibo, judiciary, and the legislative. Isa po yan. Ano pa po ang iniisip po ninyo makakatugon sa paglutas sa mga problemang dumarating sa atin ngayon? Yes, sir. But before that, sundan ko yung sinabi mo sa ating estudyante. Ang Pilipinas ay parang isang bahay. Bahay. Pag nakita ng anak ang kanyang magulang ay hindi maayos, maglayas yan, magbisyo yan, magbarkada yan. Kasi ang bata idealistic. Yung idealism niya, vacuum pa yan. Naghanap yan ng mga ipapasok niya ng mga sitwasyon ng idealism. Passionate yan. Pag may nagustuhan yan na hindi idealistic, patay tayo kasi magsimula mo sa kanya idealism na, maganda, maganda, maganda. Then passion for actions. Ganon ang buong bayan. Ang kabataan natin ay hindi man niya nagsasalita pero nakikinig yan, nag-observe. Pasok ng pasok yan. Yun ang kanyang pakiramdam na yung idealism niya ay nababasag. Then, pagdating sa action, nandun yung passion niya eh. Gagawa siya ngayon ng bagay na ma-express niya ang kanyang idealism or epekto ng kanyang nakikita. So, delikado tayo. Now, to reinforce the legislative agenda, ang pangalawa ko, sir, ay, sabi ko nga, ang Constitution ay ekspresyon ng social justice. Kailangan natin ng mga programa na klaro ang social justice ng mamamayang Pilipino. Magsagawa tayo ng batas na mamadatuhan ang mga branches ng government na gumawa ng mga batas alintuntunin at mga aksyon na ang tunay ng problema ng taong bayan ay masolve. Ibig sabihin, it's a mandate by the law. Ang Constitution, andun siya, pero yung ating enabling law, mayroong ang iba, mayroong ang iba wala, at hindi naman maayos. Kaya sabi, hindi napunduhan. So, pag ginawa natin yan, ano ang indication? Unang-una, kailangan natin ng National Research Center o Institute na pag isang politiko ay gagawa ng batas, dapat yan ay papasa sa National Research Center with two questions. Yun bang mga facts dyan in making the law? Tama. Totoo. At kumpleto ba? Kasi pwedeng totoo pero kulang. So, pag sinabi mo, ganito na dapat ang presyo ng gasolina natin at dahil ganito, ganyan. Kahit yan na executive order, dadaan yan sa National Research Center. Yan ba ay totoo? Kumpleto ba ang sinasabi dyan? Kasi kung hindi totoo, hindi kumpleto, makakakilos yung iba na laruin ang isang batas o isang executive order na makikinabang yung mga naghaharing uri. Now, after which is happening now.
been happening for so many years. So many for years. so many years. Yes. Hindi po ba? May mga batas May po tayo. katagalan na pala. Actually, ang dami-dami po natin batas, but they are not being implemented. Pagdating sa dulo, Walang nangyari kasi nga hindi kumpleto ang facts. Okay. Yung pala, nung ginawa ang batas na yan, mayroong isang kondisyon na dapat present. Pagdating sa ground, hindi siya present. So, harang siya. Opo. Pangalawa, sir, is mayroong talagang challenging questions. Yung batas ba na yan ay nagpapausad sa pangitain ng mga magsasaka, ng mga katutubo, ng mga informal settlers. Kasi at the end of the day, that is where government exists for, to serve the people. To serve the people. Yes. And to serve the people without limit. Correct. Walang sinasabi na, uy, nabigyan ka na. Tama na. Oo. Oh. So, pag mayroong ganung klaseng batas na dapat pag-usapan ng 3 branches of government, they will be guided. Para silang nasa tunnel. Bahala na hindi sila magkasundo doon, mag-away-away, bullying each other or what, but they're inside the tunnel. They have no choice but to proceed. Tama. Yun ang pangalawa. The third one is, we're just talking about the lawmakers, the public servants, and the judge. But paano ang taong bayan? Sir, panahon na siguro na magkaroon tayo ng batas. Ano ba talaga ang core values ng Filipino people? Ano ba ang ating Filipino identity? Pagiging Pilipino ba ay dahil dugo mo? Pilipino ka dahil ba diyan ka pinanganak sa Pilipinas? O Pilipino ka dahil ikaw ay tunay nagmahal sa ating Panginoong Diyos at bayan at mamamayan? At gagawan to ng batas para turuan ang mga kabataan hanggang sa matatanda. It should be a continuous program that will speak who we are as Filipinos. Ibig sabihin, pwede tayo magsuntukan sa ibang bagay, pero bilang Pilipino, dapat tayo magyayakapan. There must be a main cause for our unity, and that is the survival of our country and the people. Baka hindi po, Mr. Kapuyan, sir, baka hindi po batas ang kailangan natin yan. Baka kinakailangan natin, palitan po natin ang ating saligang batas and let us establish the core values that you're talking about. That's another story. Ay, ako na munang i-touch yan. Kasi Para baka mamaya, malakihang ano na yan. I will be misinterpreted of trying to bring us all to another direction. Correct. Ang sa akin lang, kung magawa natin ng paraan, kasi nandiyan naman yung National Commission on Indigenous People, Muslim Commission, Klaseng Commission na speaking for every sector, ay dapat umupo sila. Yes. Kasi damdamin yan eh. Para maging sensitive din ang gobyerno. Pag meron tayong core values, it will create sensitivity individually na, uy, hindi lang pala ako ang taong bayan. Yan. Andyan pala mga kapatid ko na magsasaka. Kasi dapat talaga ang taong bayan, whatever sector you belong, whatever status in life, you should be inspired. Our government must be our inspiration. The Constitution is our inspiration. Yan ang magical word. Without you being told, you will do something for your country. Okay. Pero kung hindi ka na-inspired sa magulang mo, gusto mo na maglayas ng bahay. Mahirap Gusto mo yun. nang sumama sa grupo. Hindi mo na alam na yung grupo na yan, doon ka lalong sasama. Mapapariwara. So yan, sir, ang pangatlo ko pong gawin. Okay. Ang pangapat, sir, is specific na tayo. May batas ang Tribo, Republic Act 1871. Pero may batas ngayon na ilalabas Ano po na yun? ang NCIP ay durugin at ilipat ang ibang functions niya sa DNR. Oh. At ngayon nga, tinanggalan ng 400 million budget. So parang sinasabi sa batas na yan, sa ngayon, 2025 sinasabi ng batas, NCIP, sit. May sweldo naman kayo. Oo. Magsulat-sulat lang kayo, wala pala kayong ballpen kasi pati Wala supplies nang- tinanggal. walang budget. Tinanggal ang office supplies. Oo. Huwag kang Ang humawak. NCIP, Yes, sir. The one that is mandated by government to cause the recognition, respect, promotion of the first Filipinos, the indigenous Yes, peoples, the indigenous ones. at nanahan sa almost 1/3 of the Philippine territory and represent 15 to 20% of the Philippine population, which are our roots, our generation, ay tanggalan mo ang budget, ang ahensya na yan. So, in short, nawala na ang pagre-respeto natin sa mga katutubo na nauna sa atin. Kaya nga naabutan natin yung mga bukid, may naabutan pa tayo ng mga forest. Dahil, At ang kultura Hindi na- natin. Ayan Diba? ang Ang ating culture kultura. natin. Oo. so, yan ba ay pagmayabang natin sa buong mundo na that is how we respect our... respect and protect. Yeah. I mean, Yes. di po ba? Oo. Kaya nga, mahirapan sabihin, pero may isang congressman nagsabi pa, maniwala lang ako na katutubo yan pag yan ay kumain ng buhay na manok. Oh my goodness. Iba na naman I was iba in na ang Congress. IT ngayon. I was in Congress presenting the budget and I was prevented from going to the province dahil ayaw nila na yung titulo ng lupa ng katutubo ay mabigay namin. Pag Yes. pumasok kami doon, zero budget kami.
that I was a little bit insisting on the side. So may comment siya later na kung maniwala lang ako, nakatutubo yan pag kumakain niya ng manok na hilaw. Nako. What a disrespect or roots. Sige. Oo. My goodness. Nako. Anyway. Mamaya, meron pa tayong tanong tungkol dun sa mga lupain ng mga katutubo, no? Papaanong ito ay mapapanatili sa kanila na sinasabi nga yung iba nakukuha na ito na nga sa ang mga problema. katutubo. Yung no? House Bill 9608 nagsasabi na meron silang motu proprio na yung mga ancestral domain ay babawiin ng gobyerno. Yun ang nakakalungkot. Kung napansin nyo, yung mga kluwa na na-award, binabawi Yes. na. Maraming kluwa that ngayon. so? Maraming kluwa ngayon na binabawi at na nabibigay sa mga dating mayayaman. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Okay, muli po tayong nagbabalik. Ito, nasa final segment na tayo. Napakabilis. Kanina pa lang nag-uumpisa ngayon na last na tayo segment ng ating programang Pamumuno 2025. At teka, bago natin ipagpatuloy yung kaninang nabitin, para yung issue regarding dito sa mga IPs, Tata Ben, nasa iyong pagkakataon para tanungin ang ating guest for today. Itong matinding tanong para malaman ng ating mga kababayan. Sino ba ang karapat-dapat na sa... Alright, Okay. Mr. Kapuyan, Sir Allen, gusto niyo maging senador? After all the experiences, mga karasan po ninyo sa gobyerno po natin, as officer of the Armed Forces of the Philippines, as officer in charge of the NCIP, yung mga katutubo po natin, and other activities na nakakatulong po sa paglago, pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. You are now running for senator. Bakit po ikaw ang iboboto ng taong bayan? Bakit ako? Bakit? Bakit ako pagkatiwalaan ng mamayang Pilipino? Yes, kausapin niyo po ang Kasi ating mga ako ay kababayan. naniniwala sa mamayang Pilipino na may kakayahan ang bawat Pilipino na maayos ang kanyang pamumuhay kung bigyan ng pagkakataon ng ating pamahalaan na ang bawat pamilya ay aangat. Kailangan yan ang puso ng bawat politiko. Hindi dapat ang politiko na nag-iisip, ito ang gusto ko sa iyo. Dapat ang kaisipan ng politiko is, anong gusto mo, gagawin ko. Nakasaad na yan sa konstitusyon. Social justice, people's agenda. Ba't ka pa ikot-ikot? Ang batas ay sa batas, enabling law, at aksyonan, punduhan. Hindi yung mga unprogrammed projects. Hindi yung mga libreng pagbibigay. Kasi ang Pilipino handang tumanggap ng tulong para maisaayos ang kanyang pamumuhay. Doon tayo sisintro. We should believe in every Filipino na may kakayahan siya. Bigyan ng chance. Ang bawat pamilya na lumago, maayos ang pamumuhay. Hindi yung hanggang dito ka lang, hanggang dito lang. Kung yan ang damdamin ng mga politiko, kahit hindi na ako upo, para sa akin, tinanong ko, anong importante sa akin? Manalo o maparinig ang damdamin ng Pilipino? Ito, gusto ko ang damdamin ng taong bayan ay laman ng isipan, puso ng bawat Pilipino. So yun ang aking gustong iusad. Sa nakikita po ba ninyo, Mr. Kapuyan, yung mga nakaupo ngayon? Talagang wala sa puso nila yung maglingkod talaga. Okay. Hindi lahat, pero tingnan mo yung kanilang way of life. Masyadong magarbo, masyadong magastos, masyadong malayo, may distansya, hindi kayang yumakap na mahirap. Everyday, ano bang lifestyle? Kailangan ang damdamin ng taong bayan, yun ang damdamin mo. Dapat lahat na oras mo ay iukol mo sa kanila. Kasi to be a public servant is actually, to put it spiritually, is dying to yourself. Totoo po ba yung nababalitaan po namin na meron po mga opisyalis po ng Armed Forces of the Philippines who have been given residences in high-end subdivisions? Wow. Merong report, sir, na ganyan. Mga Meron? gandang Huwag na lang natin community. i-detalye. May report nga. Nasa isap po kayo. Ano? Dati. Hindi, ano ano bang na lang? katotohanan dyan? Wala yan sa isap sa panahon ko. Pero may mga report na Ngayon? dumating. Okay. Katulad yung report na ang every division ng Army ay binigyan ng pundong malaki. Ng bawat division in billions. Anong kapalit nito, sir? Siyempre, yung magkaroon ka ng personal loyalty. Ang masakit doon, Loyalty to the Loyalty. present. ang masakit doon, yung buong pundo, major part of it ay sauli mo. Ang tawag namin dyan, return to sender. Return to sender. Pupunduhan ka, for example, ng piso, isauli mo yung 30 centavos. Okay. Pero ikaw mag-clear sa piso. My God. Ganun Yan na. ang clearing. May ganun na, merong
merong mga short change, merong kakaiba. Yan din ang pinaglalaban ni General Magalong na kitang-kita niya yung pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Hindi naman niya ang gusto ng taong bayan. Hindi nga. Opo. Hindi nga yan ang gusto ng taong bayan. Kaya, but it is happening. Kaya dapat ang politiko ngayon, kung pwede lang, ang taong bayan ay gumawa ng isang kasulatan, public cry, na lahat ng tumatakbo ay pumirma sa isang papel. Na ako ay tumakbo bilang ganitong posisyon. Yes. Sa aking panunungkulan, ipaglalaban ko ang social justice. Ipaglalaban ko ang mga pangailangan ng taong bayan. Hindi ako maging corrupt. Pag ito ay hindi ko nagampanan, within that 1 year, ako ay mag-resign. Ayan, ha? Ipanauthorize. Yun, ang maganda. Ipakita sa publiko. Yes. Then, that's it. Okay. You're in for the right. Yun lang, para sa akin, yun lang ang kumpanya na dapat marinig sa mga politiko. Ang dapat totoong mga kumpanya ngayon ay taong bayan. Isigaw ng taong bayan. Ano ba ang gusto namin? Kasi tahimik tayo eh. Nakikinig tayo sa mga politiko. Dapat ang mga politiko makinig sa taong bayan. Tuwing eleksyon, ang mag-ingay ang taong bayan. Ito ang gusto ko, ito ang gusto Ito ang namin. kailangan namin. So kung ikaw may tarpaulin, dapat ang tarpaulin ng mga politiko, yung sinabi ng taong bayan. Ikaw yung nagdo-donate ng tarpaulin. We have to change the landscape of our political situation. Kung wala tayong gagawin, there is something wrong. Wala. Oo, walang kapupuntahan ng ating bayan. No? Okay, sige. It's a tall order. Pero Yan. it has to be done. We have no choice. We have no choice eh. Tama? Tsaka sisingilin tayo ng ating mga anak, mga apo. Nakakahiya. Titingnan tayo sa mata at sasabihin sa atin, tatay, nanay, ano bang ginawa mo? Wala kang ginawa. Oh, paano yun? Okay. 'Di ba? Pero ito, wala akong magagawa dahil mahaba itong mga shout-out at saka mga comments natin. Ha? Batiin muna natin si Donald Colinares, mga nanonood sa atin ito, ha? Jovi Mutia, Raul Melissa Sobredilla, Demetria Beatriz Kimi, Raul Melissa Sobredilla din, Josephine Fugay, Bawan Taga Enod, gayon din kay Booker Panotes, nanonood sa atin from Cavite, kasama ang kanyang mga anak na si Sebastian, Stanley at Serene. At meron pa tayo si Uno Maki and Karen Mendoza Pama. Special mention, Anne Jezame, ang boses ng mga katutubo, number 15, ha? Allen Kapuyan, ayon, sa 15 po, sa balota. Si JJ, Big Yorn, our country needs strong leadership and that's why we support Allen Kapuyan, #15 for Senator. Ayan mga mga botante na ni Sir Allen ito. Meron tayong question and siguro na rin ito dun sa kanina na nabitin nating questions regarding dun sa mga IP. Oo. Paano po ninyo isa sa batas ang mga patakarang pangseguridad para protektahan ang mga katutubo mula sa mga armadong tunggalian ng hindi nilalabang karapatan sa sariling pagpapasya? Ang tanong ay mula kay Karen Renia. Sabay na natin yung mga lupa ng mga katutubo natin, sir. Kaya nga, unang-una, you have to have the complete facts of the situation. Presentation of problem. In the presentation of problem, kasama dapat ang taong bayan. Kaya nga sabi ko, kung ako'y papasok sa Senado, hindi niyo ako sasamahan, huwag niyo lang ako iboto. Hindi ko sinabing samahan niyo ako sa upuan. Ang taong bayan ay lalong non-stop ang ingay after election. Maingay lang tayo sa election, but after election, dapat mas maingay. Umupo na kayo. Ito dapat ang mga gagawin niyo. So, pag ikaw ay isang politiko, mayroon kang batas na maayos at tama, pero hindi mo kasama ang taong bayan, kakainin ka ng buhay sa floor. Mag-isa ka lang o tatlo lang kayo. So, dito ang pagkilos ng pagsagawa ng batas, there must be a public outcry. There must be a public support. Lalo na yung batas na yan ay ang gusto ng taong bayan. So katulad sa katutubo, naglabas ako nung ako'y chairperson sa NCP ng 13 economic drivers. Paano talagang totoong partner ng government ang katutubo? Hindi lang yung parang tanggap lang ng tanggap. Ano ba ang ma-offer ng katutubo? Ang aming ancestral domain ay mayroon 13 economic drivers. Food security, ecotourism, national greening program, climate change mitigation. Marami yan, 13. So dapat ang ginawa ng gobyerno nung yun ay aking na-present noong 2022, hinanda ang NCIP at saka katutubo. Dapat ang ginawa ng gobyerno is isa-isahin siya na tingnan para the result is we will earn trillions of pesos but at the same time preserving our culture, preserving the environment. Pero look what happened. Binawasan mo ng 400 million. Wala na nga budget eh.
So, NCIP. ano pa ang pwedeng gawin? Para mong sinira ang 13 economic drivers. Para mong sinabi sa tribo, bumalik na kayo sa NPA. Now, I have not done full details. If that is how you treat the IPs, ano ang treatment mo sa mga ordinary farmers? Ano ang treatment mo sa mga informal settlers? Ano ang treatment mo sa mga fisher folks? Walang pinakaiba. Pareho lang. Parehong abuso. Nabubuhay lang sa pakunti-kunting bigay. So, nag-iyak ang puso at damdamin ng mamamayang Pilipino. Pero, wala tayong ginagawa. Pabor ba kayo sa dami-dami na pong mga ayuda sa budget po natin? Pabor ako sana kung yan ay transparent at hindi magagamit sa panahon ng eleksyon. Kasi yan ay mag-divide lang sa taong bayan. Okay. Saka, pag yan ay na-release sa panahon ng eleksyon, malaking porsyento dyan ay magagamit sa ibang bagay. Nako, hindi mapapakinabangan ng taong bayan. Si Annie Marie Dan, ano ang inyong plano para suportahan ang mga reforma sa karapatang pantao, lalo na sa konteksto ng seguridad, at paano isasabatas ang mga ito sa Senado? If ever kayo po ay maupo sa yung Senate. tungkol sa karapatang pantao ay main program ko yan sa NTPLCAC. Nung nasa NTPLCAC ako, ang pinag-usapan namin, hindi lang yung huwag tayong mag-violate. Defensive masyado yun. Huwag tayong mag-violate sa human rights. Dapat tayo sa NTPLCAC, the whole of government, must be an advocate. What is your right? Dapat mismo kami na nasa gobyerno ay sinasabi na, mga katutubo, ito yung karapatan nyo, itong karapatan nyo, itong. By educating them, you also educate yourself. Then you will not violate. Yes. Kasi puro ka lang, dapat hindi ako mag-violate. So paano kayo hindi mag-violate? Hindi na ako kikilos. Wala na akong gagawin. So, mali din. Mali. So ang gawin natin is proactive dapat ang ating advocacy. That's why, mala nyo sir, si Chito Gascon, dating head sa Commission of Human Rights na namatay. Nung humarap ako sa commissioners ng CSR, ibinigay ko yung lahat na research ko sa aking trabaho, pati yung framework ng National Task Force LCAC. Isinabit ko sa commission ng CSR. Sabi ko, sir, pakibasa lahat, wala akong tinatago dyan. Lahat na detalye dyan, pati ang planning. Pag may nakita kayong violation sa human rights, please sabihan nyo ako at ayusin ko. Wala silang binigay. What was the answer? None. No, pero wala silang binigay. Ibig sabihin, maayos yung programa. Maayos. Walang rejection. Walang, anyway. No? Okay. Sayang ho ang oras ho natin, napakaikli. Itatama na, But of course, the decision of our voters na po, nasa inyo na kamay. Malapit na po ang election. About how many days? 45 days? Napakabilis, 45 days, and today is the start of the local campaign. Tama. Mag-isip-isip na po tayo mga kababayan sapagkat alam na po ninyo ang kalagayan natin. You do not have to be told anymore. Tama. Nararamdaman na po ng taong bayan ang nangyayari po sa atin. We have the chance to change or retain. Yan. Di ba? Retain. Sir, nagdagan ko ng konti. Kasi baka I will give injustice. Marami tayong sektor na pinag-usapan. Meron ding special sector like OPW, like media practitioners. Meron kayong interest. Yung nasa arts and culture, may interest yan. Yung nakakulong, may interest yan. Tama. Paano tayo abot doon? Yung talagang main sector, hindi natin naayos. So, ganun talaga ang nakikita ko na dapat sa ayusin. Ito po collective effort ang dapat po dito, mga bayan. So, hindi lamang po tayo dapat umasa talaga dun sa mga elected officials natin. Umasa din po tayo sa collective efforts ng ating mga bayan to pursue what they need in life. Dapat talaga isang direksyon lang tayo. Okay. No? So, yan ang problema ho natin, mga kababayan. Tayo po ang mga butante. Tayo po ang may power na magluklok ng dapat po sa Senado. Correct. Kaya kami dito sa Pamumuno, inahain namin sa inyo at pinipresenta namin ang iba't ibang mga kandidato na tumatakbo ngayong halalan. Okay? So, Kabuyan, sir, thank you very much for your time. Yes, thank you very much. Thank you, maraming salamat po. Wish you all the best. Salamat po. Ayan. So, sana ay kabilang na sa mga we hope maging to see senador. you in the Senate. Okay. If God's will. Di ba? Oo. Alright, okay, Ben. Tata Ben, bago tayo tuluyang magpaalam, acknowledge natin, of course, ang presence ng ating mga kasama sa production. Of course, nandyan si Miss Ango, our manager, Mr. Ram Malonzo, si Fiana Sweet Ferrer, and of course, si Serge Magat sa production. Si Rona ang kaagapay natin dito sa booth.
At sa technical side naman, Tata Ben, ayan, ikaw na. Alright, from the Lyceum Philippines University, Jason Evangelista, technician po natin. At ganoon din po from FEU, si Lizelle Carranza, researcher po natin. At from the CEU, ito na nga po si Rona Manlapas. Yan. PA. Again, syempre sila Mikel, sila Aldrin. At marami pa po tayong mga estudyante, sir, na kabahagi na po dito sa ating paglilingkod bayan. From UST, NCST, Adamson, and UCC, and UDM. Yan. Maraming salamat sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po mga kabahagi, ako po si Ben Paipon sa ating Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.